golden rice ay sabi namin ay hindi dapat ito genetically modified ang staple food natin ng rice. Sapagkat ang rice, staple food ng 60% ng populasyon sa buong mundo. At dahil sa mga hindi inaasahan pwedeng pangyayari, lalong-lalo ng epekto sa kalusugan, sabi namin maraming alternatibo, hindi namin kailangan ang golden rice. Ay isang malaking panganib ng ganitong mga produkto na genetically engineered, kasama na dyan yung golden rice, ay yung paglaganap ng tinatawag na antibiotic resistance gene. Alam naman natin sa mga tao nagkakaroon ng infeksyon, importante ang antibiotic, di ba? At sa iba't iba pang paraan ng pagkalat, itong antibiotic resistance gene ay maaaring pumunta at napatunayan na pupunta talaga doon sa mga mikrobyo na nagiging sanhi na infeksyon ng mga tao at ibang mga hayop. At kapag ka nataon na yung infeksyon na tumama sa tao ay nakakuha na ng antibiotic resistance gene galing dito sa mga GMO crops kagaya ng golden rice, hindi natatalab sa iyo antibiotic. So they control the seeds, now they control the pesticides. They say that if you use GMOs, GE crops, your pesticide will be reduced. So it's more environmentally sound. But in reality, in 2 years, where they've used the Roundup Ready crops in the US, the use of pesticide went up by 56%. Sa katunayan po, mga magsasaka sa Tampakan, sa Cotabato, binubunot namin yung mga tinatawag na BT corn. At itong nakaraang taon, ang mga magsasaka at kapatid natin mula sa Bicol ay binunot itong GMO rice na kanilang demonstration farm. Gusto namin ipakita na ito mga tinatawag na mga modernong teknolohiya sa ating sakahan, lalo na dito sa Pilipinas, ay hindi nakatulong sa mamamayan. At ang nakikinabang dito ay itong mga transnational corporations. GMOs? No to golden rice! No to GMOs? No to golden rice! No to GMOs? No to golden rice! Sa 10 taon na gumamit ang Pangasinan ng Biticon, sa hanggang ngayon, 10 taon, walang magsasaka o masuso na isa. Bagkus siya down sa utang. Ang masuso ang mga middleman at ang mga transnational na nagbibigay ng piso, sila ang nasusunod na dapat sana tayong mga magsasaka ang masusunod sa ating produkto. Bibili tayo ng golden rice, kung golden rice na naman, magkano ang halaga niyan? Pagkatapos, pag nahali natin magkano ang piso, wala tayong nakukuha ang pisyong maganda sa mga ating produkto, walang sumusuporta sa mga magsasaka. Tapos na produktong GMO, doon sa people, sa muyang tinututulan, na hindi gamo siyang papayagan na magkaigwa ng mga testing, health testing, trial doon sa kamuyang probinsya, dahil kaming mga Pesolano, habo ninang magkaigwapang dagdag, nagastusin sa mga parauma na siyang nagpapasakit, na nagkikinabang lang yung mga dayuhan kapitalismo, araw kang sendyenta. Ang sadyuhin mo sa ating departamento sa Department of Agriculture, nga nung silang mismo ang tugot sa mga transnational corporation na maoy mo kontrola o multidevelop ng mga bini, kaya ihatag na ito sa reforma, pagbayran o mahal, o makahilo pa, magkatawag pa sa panglawas o sa ating kinaiyahan. Wala ay nahimo ang pagtuot sa mga magkoma, nagto sa mahimo pang magkalisod-lisod, mahimo pang magmasakiton ang mga maguma, na wala nang kontrol sa mga maguma sa isgutan ng bini. Sugtad niya itong 1960, sugtad ka natarok ang ngayon sa Pilipinas, ang International Rice Association, ipangtawat ang among klase-klase mga bini. Kung nasayos mo, tayo natin at sanayin natin ito ang hero.